na wala naman jurisdiction sa atin. So, yun ang unang nakakalungkot. Pangalawa, may tanong ko eh. Nasa labas na ba ng Philippine airspace yung aeroplano? Wala pa, nandito pa po yata, Sir Jay. Kasi kung nasa loob pa siya ng Philippine airspace, kapag ka nakakuha ng kopya, sila Atty. Lambino, sila Atty. Bobet, mula sa Supreme Court ng hard copy ng TRO, how will the government respond? The executive ba, the PNP, the DILG, the Armed Forces of the Philippines, the Department of National Defense? Yun ang malaking tanong eh. Actually, yan nga din po. Ba nila ang aeroplano? Yan din po ang tanong namin kanina, Sir Jay. O na kung halimbawa, biglang lumabas yung TRO, tapos nasa ibang bansa na si Pangulong Duterte, mababawi pa ba natin siya using yung TRO natin ang jurisdiction nandito lang sa Pilipinas? Dahil, anong tawag nito? O ibibitay natin pati warik si Torre kung ano ano kaya ang gagawin natin bilang bansa? Ayun ang hindi natin talaga alam, Sir Jay. At pare-parehas tayong nagtatanong, balita nga natin, hindi alam kung saan dadalhin. Kaya nga kanina pa, nung nagko-coverage pa ng maaga, sabi ko, number one, kailangan makuha natin yung flight plan ng aeroplano. Pangalawa, kanino registry yung aeroplano? Sino ang nagrenta niyan? Dahil ako, malaki ang duda ko kasi sabi nila galing ng Netherlands yung aeroplano. I doubt it very much, no? Kung manggagaling yan, although may kalakihan yung Learjet na yan na sinasabi nila, no? I think it's an 11-seater Learjet, no? Pero maraming may mga layover, stopover yan na maggagas eh. Sir Jay. Hindi nito kaya yung malayuan eh. Sir Jay, may Master Judea po ito. May katanungan lang po sana ako, no? Para na rin po sa kapanatagan at kaalaman ng ating mga kababayan, itong pangyayari po na ito na madadala si PRRD diyan sa Netherlands, sa The Hague. Sa tingin mo, may pag-asa pa ang Pilipinas? Kaya nga last post ko kanina, God save the Philippines eh. Kasi tingnan mo lahat ng nono ginawa. Number one, walang original na kopya ng warrant of arrest. Sa makatuwid, from all indication, fake yung warrant of arrest. Kasi mismong sa website ng ICC, walang issuean sa warrant of arrest eh. Walang nakapost na warrant of arrest eh. Kahit sa iyo sinasabi lang red notice, wala namang red notice. So, doon pa lang mag-iisip ka na. Pangalawa, itong aeroplano, sinong kumuha ng aeroplano yan? Di umano. Anong registry? Kaya nga, di umano may kumakalat nga pong balita na ang may-ari daw yata nito, si Congressman Zaldico. Ito ay hindi pa po kumpirmado. Sana sumagot si Congressman Zaldico na pabulaanan niya ito. Pero yun po yung mga kumakalat ngayon dito sa social media. Partner, basahin ko lang to Sir Jay. Matay kong tingnan yung aeroplano. Kamukha siya ng sinakyan ni Speaker Romualdez nung mag-special flight siya going to New York. Yun lang. Nung nagkaroon ng counter rally doon sa Maisog rally ng Maisog USA. Ayan RP. Same body. RP. Ano ba yung RP na yan? Republic of the Philippines ba yan? C5219. RP sa Pilipinas yan registry. Ayun. Kaya nga sabi ko nga kung So hindi sa Netherlands galing? Kung makakakuha ng kopya yung ating Air Navigation Senior Correspondent Cherry, Kanino yan? malaman natin kung anong registry ng aeroplanong yan. Basahin ko lang yung isang komentaryo dito ng nanonood sa atin. Saka yung importante dyan, sinong piloto? Ano ba, dayuhan ba yung piloto, Pilipino? Kasi, ang tanong ko nga dyan kasi pinasama nila yung Air Force nurse, ewan ko kung may doktora kasama, paano sasakay yung pabalik?
At whose order? Sino pumirma ng travel order ng mga military officers na sumama kay Presidente Duterte? Daming tanong eh. Tsaka usually ba, Sir Jay, kapag nag-i-issue ng mga ganitong warrant, since Interpol, yung sinasabi nilang nakipag-usap sa atin, dapat ba mayroong representative ng Interpol at tsaka ng ICC pag sineserve itong warrant na ito? Oo. Kasi hindi naman pwedeng manghuli ang Interpol. Red notice lang yun eh. Ibig sabihin, magbabantay lang sila. Makakapanghuli lang sila pag meron silang karampatang warrant of arrest na hawak galing sa kung saan man korte yan, kung sa Germany, kung saan man galing, o sa Japan. Basta may wanted na nasa Pilipinas, tapos hihingi ng tulong, at hindi sila pwede ang umaresto. Magko-coordinate sila sa unang-una, sa Foreign Affairs, pangalawa, sa DOJ, sa Office of the Solicitor General, kung saan man, no? Tsaka ito pa isang tanong, Sir Jay, initially, ang plano, si Pangulong Duterte lang, walang kasamang iba. Correct. Yun ang initial na plano. Ngayon, bakit may kasama na? Sinong pumayag? At nasa protocol ba na yung pumayag kasama sa protocol? Or nasa jurisdiction ba niya yung pagpayag niya na may kasama si Pangulong Duterte? Kasi parang sila na nagdidesisyon dito, Sir Jay. Ang una sigurong tanong dyan sino bang kumumpas nito simula kagabi? Kasi wala si Presidente Bongbong dito. Wala si Senate President Escudero dito. Wala si Speaker Romualdez dito. Sinong OIC? Sinong taong bahay? Sino ang may authority na i-execute? Remember, May sabi-sabi, Sir Jay, na mama kay Torres sa airport ay ang Philippine Transnational Crime Office under the Office of the President yan, kapatid, no? So, hindi pwedeng gumalaw yan lang walang kumpas o bindisyon galing sa Office of the President. pero may sabi-sabi, Sir Jay, na nasa The Hague, Netherlands na daw itong ating DOJ Secretary. Sino? Si Boying? Yun ang isa pang narinig natin kanina na hindi pa rin naman kumpirmado. Pero yun yung bali-balita kanina pa. Kasi ang alam ko, nasa Amerika nagpapagamot siya. Sir Jay, may tanong nga ang mga taong bayan. Kanina pa ang daming mensahe, no? Sino bang nag-utos dakpin? Si Tatay Digong? ICC ba? O si Bongbong Marcos? Kaya tanong na rin natin sa ating mga manonood, sa tingin ninyo, ito ba utos ng ICC o si Bongbong Tama yung Marcos? tanong Kasi ang humuli sa kanya sa airport, na kasama ni Torre, yung presidential, yung Philippine Transnational Crime Office, no? Ang kwan yan, directly yan under the Office of the President of the Republic of the Philippines. In other words, hindi pwedeng gumalaw yan nang walang kumpas galing sa opisina ng Pangulo. Kasi lalo pa napaka-sensitive ng mission nila, hulihin yung dating presidente ng Pilipinas. Sa bisa ng isang warrant of arrest na galing sa telepono ni Torre, ng birthday boy, no? Oh. Yun na grabe si General Torre, no? Talagang pinanindigan niya na yung role niya na ganito, no, sa gobyerno. At what expense kaya? Ganyan yung role niya nung sa KOJC. As in, yung request ng mga kamag-anak na nalapatan ng lunas itong sakit ni Pangulong Duterte, mantakin mo, ang sagot niya, it's too much to ask. Alam mo, pwedeng mawalan na lisensya yung piloto Kasi bakit niya inilipad na may medical condition yung pasahero? Bawal yun